Kumusta po OTG friends? At eto nga, kasasabi ko lang doon sa last kong video about sa roadside assistance. O eto, bibigyan ko kayo ng sample. Nakalimutan ko pala kanina yung batag dito, yung park light. Naiwan ko palang nakabukas. Kaya ngayon na-flat yung aking baterya. Ngayon, ang gagawin nyo lang kapag nangyari sa inyo to at meron kayong roadside assistance coverage, iangat nyo lang yung bonnet ng inyong sasakyan para kung dumating man yung patrolman, madali kayong makita. At saka pala, syempre, i-alert nyo sila dun sa app. Kapag ka nangyari sa inyo to, madali lang, i-click nyo lang yung inyong app. Meron doon na nakalagay broken down, tapos flat battery, flat tire, ganun. May mga choices doon. Tapos yun, ma-alert na sila, and then minsan may tatawag sa inyo, tapos i-dispatch na yung patrolman. Ayan, may tutulong na sa inyo. Minsan maganda to kung mainam ngayon kasi maliwanag. Minsan pagka gabi kasi pangit din magkalikot. Kaya yun, ito yung ginawa ko sa break time ko. May break time ko, uuwi sana ako para kumain. Kaya lang, ayan, sa sobrang ano ba yun, sobrang nagmamadali yata ako kanina, kalimutan ko naka-on pala yung aking park light. O kaya yun, ito ganun ulit. Yan, ganyan lang ang dito ko sa parking lot. Yan. A few inches later. At ayun na nga po, nakikita ko na si Kuya. Siya yung pinadala na rescue ng roadside assistance para tulungan tayo, ha? Nga po pala, kapag kayo ay may ganitong service, ay pwede nyo silang tawagan 24/7 kung kailangan nyo po, ha? Tutulungan nga po tayo ni Kuya na i-jump start yung ating sasakyan. Kapag yan nag-i-start na yan, kakarga na yan sa kusa niya kapag umandar. At ayun na nga, ayos, pa-start na natin. Yan. Yan, at may natira pa nga po sa break ko. Makakauwi pa ako para kumain. Ayan, salamat po. Thank you. Sa uulitin. Bye-bye. Kumusta po OTG friends? And welcome for another video, ha? Bali, kahapon nga po ay na-flat yung battery ko, ha? And madalas, minsan kasi nakakalimutan ko talagang patayin yung park light, kaya napa-flat siya, nalolobat yung battery. Ngayon, kahapon ginamp start siya noong patrolman ng roadside assistance. Ngayon, flat na naman yung battery ko. Siguro palitin na siya, ha? Kasi ilang na siya, medyo luma na rin kasi yung baterya niya, no? Kaya ngayon tumawag ulit tayo ng roadside assistance sa pangalawang beses. Kahapon nagpa-jump start tayo, ngayon magpapa-jump start ulit tayo na. Tapos samahan niyo ko, magpapalit tayo ng car battery. Okay? At ayun nga po, na-check na ni Kuya yung ating battery at talagang palitin na, ha? Kung gusto niyo po, pwede rin na sa kanila kayo bumili. Hindi naman kayo pipilitin, pero kung talagang kailangan na, may dala po sila sa mga sasakyan nila. Palit tayo ng battery. Kanina nga po nakuha ko pang mag-canvas. Ayan, 4 na tindahan yung akin tiningnan at pinag-compare ko ng mabilis yung kanilang mga presyo. At ngayon, isang tip ko nga po pala sa inyo, ha, kapag kayo bibili ng mga ganito, ay i-check nyo yung mga sale, ha. Kadalasan naman may sale, mayroong mga promotion sila. Huwag nyo pong kakalimutang itanong yung kanilang best price, ha, para ibigay nila sa inyo yung talagang magandang presyo. At saka minsan, pwede nyo rin ikumpara, minsan tatapatan nila yung presyo dun sa kabilang
store or mas bababaan pa nila kapag kinumpara nyo ha. Sa pagkakataon nga po na to, may charge pala sila na $15 kapag i-install nila yung baterya sa ating sasakyan. Alam nyo naman ako, ay medyo tayo'y nagtitipid. Kaya ko naman tong gawin, kaya ako na lang ang magkakabit ng baterya ha. Kung kayo po ay magsasasakyan, maganda na meron kayong mga ilang pirasong tools, kahit yung mga basic lang para kapag may mga ganitong pagkakataon. Ito naman parang plug and play lang. Tanggalin nyo yung lumang baterya. Yan, linisin lang ng konti yung kanyang lagayan. Tapos, pwede na natin ibalik. Yan. Tapos, i-forma lang po natin ng medyo nakalapat siya. No? Tapos, meron siyang battery clamp. Ito, importante itong battery clamp nga po pala. Isang tip sa inyo kapag ka nag-i-inspection para sa radio, ito ay kailangan isa to sa mga chinecheck, yung battery clamp, kailangan meron kayo nito. Okay, mabalik tayo sa baterya. Ayan, nilagay ko na siya. Kailangan ay nakalapat, hindi umaalog yung baterya, no? Kasi pag tayo nag-drive at minsan malubak, rough road, hindi maganda yung umaalog yung baterya. Kailangan ilapat po natin. Tapos ayan, higpitan para hindi siya gumalaw-galaw, no? Saka safety rin yan. Taka yung mga terminal po niya, ayan. Kailangan mahigpit ang pagkakakabit. Kasi minsan pagka nag-i-start, kapag maluluwag yung mga terminal, di ba? Nahirapan din mag-start. Ito yung mga basic na natutunan ko nung bata pa ako sa airpot ko. Salamat po sa panonood!